Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Sabado ng buwan ng Hulyo at ginanap natin ang ating pagdedebosyon sa Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina tuwing unang Sabado sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Dawn Procession. At gaya ng ating nakagawian, kasama natin sa ating prosesyon ang mga imahen ng Mahal na Birhen mula sa iba't ibang mga basilika o shrine. Mga imahen ng Mahal na Ina na kinikilala din bilang mga koronada. So, tatanungin natin, bakit ba nagsisikap at nagsasakripisyo tayong magsagawa nitong tinatawag na First Saturday Devotion? Bakit nagsasakripisyo tayo na gumising ng mas maaga at makiisa sa ating prosesyon at sa ating mga MSK at mga kasama na mga lingkod? Bakit nagsasakripisyo kayo na dalhin sa inyong bisig ang mga imahen ng Mahal na Birhen ng Fatima? Ano ba ang dahilan ng lahat ng ito? Dahil ba ito ay sinasabi ng pari, kaya tayo ay sumusunod? Na kapag hindi tayo sumunod, sasabihin nyo magagalit ang pari. Ganoon po ba? Alam nating lahat, mga kapatid, na ang dahilan ng ating mga pagsasakripisyo, ang dahilan ng ating pagdedebosyon, ang dahilan ng ating paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating inang si Maria ay upang tumanggap tayo ng biyaya at pagpapala. At iyan naman talaga ang gusto nating mangyari, di po ba? Kaya tayo lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan, kaya tayo nagsasakripisyo sa pamamagitan ng mga gawain na ipinapatupad sa ating simbahan ay sapagkat nais natin na makibahagi sa nag-uumapaw na biyaya at pagpapala na ibinigay ng Diyos sa ating inang si Maria. Kaya nga di ba tinatawag natin siya babaeng bukod na pinagpala sa lahat. Ibinuhos ng Diyos kay Maria ang nag-uumapaw na biyaya. At bilang mga nagdedebosyon sa ating inang si Maria, nais natin na makibahagi sa nag-uumapaw na biyayang iyan na binigay ng ating Panginoong Diyos sa ating inang si Maria. At iyan ang dahilan ng lahat ng mga pagsasakripisyo, ng mga gawain na pinapatupad natin sa ating simbahan, sa ating parokya. Nais natin na sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo'y pagpalain at pagkalooban ng Diyos ng maraming biyaya. Sino ba naman ang ayaw ng biyaya at pagpapala? Napaka-importante para sa atin ang pagpapala, ang pagbuhos ng biyaya mula sa Diyos. Kung babalik tayo sa lumang tipan, sa unang pagbasa na narinig natin ngayon mula sa aklat ng Henesis, makikita natin dito kung gaano kaimportante ang pagbabasbas, ang pagpapala. Bagamat nangyari ang pagpapala sa hindi magandang pamamaraan. Anong ibig sabihin? Sabi ng unang pagbasa, si Isaac ay matanda na at sa kanyang katandaan hindi na siya nakakakita at alam niya sa kanyang sarili malapit na siyang mamatay. At sa kultura nila, kinakailangan kapag ang isang ama at ang isang lingkod ng Diyos ay matanda na at pakiramdam niya malapit na siyang mamatay,
At ibabahagi niya at ibibigay niya ang pagpapala sa kung sino sa kanyang mga anak ang nais niyang sumunod sa kanya at mabigyan at mapagkalooban ng pagpapala mula sa Diyos. At ganito ang gustong mangyari ni Isaac. Bago siya tuluyang mamatay, maibahagi niya ang kanyang pagbabasbas sa kanyang anak na si Esau. Pero habang kinakausap pala ni Isaac ang kanyang anak na si Esau para maghanda at magluto ng kanyang paboritong pagkain, nakikinig pala ang asawa ni Isaac na si Rebecca. At ayaw niya na ibigay ang pagpapala, ang bendisyon kay Esau. Ang gusto ni Rebecca, ibigay ni Isaac ang bendisyon kay Jacob. Kaya ginawa ni Rebecca ang hindi magandang pagpapanggap at sumang-ayon naman itong si Jacob. Alam ni Rebecca na itong si Esau mabalahibo ang braso. Kaya gumawa siya ng paraan para ang braso ni Jacob ay maging mabalahibo din para kapag hinipo ni Isaac ang kanyang braso mabalahibo, pero ang boses iba. At dumating pa nga sa punto na talagang pinagsuot pa ni Rebecca si Jacob ng kasuotan na kung saan yung kasuotan na yon, amoy na amoy doon ang amoy nitong si Esau. Kaya nung sinabi ni Isaac, lumapit ka nga sa akin, anak, at hahagkan kita. At nung hinagkan, ang gusto lamang palang mangyari ni Isaac, makasiguro na itong talagang kanyang babasbasan ay si Esau. Kaya nasabi ni Isaac, ang amoy ni Esau. At dahil doon, ibinigay ni Isaac ang kanyang bendisyon dito sa inaakala niyang si Esau. Pero sa katotohanan, siya pala'y si Jacob. Kung minsan, ang hirap intindihin kung bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari, na magtagumpay ang mga hindi magandang gawa. Ang hirap intindihin kung bakit may mga pagkakataon na para bang pinapaboran ng Diyos na mangyari ang mga hindi magagandang bagay. Nangyari kay Isaac at Esau. Inaakala ni Isaac na ang kanyang binigyan ng kanyang bendisyon at pagpapala ay si Esau. Pero sa pag-manipulate ni Rebecca at sa pagsang-ayon ni Jacob, nangyari na naibigay ang pagbabasbas kay Jacob. At hindi na ito nabawi pa ni Isaac. At kung aalamin natin ang kwento, mukhang dito sa pag-manipulate ni Rebecca para ang mabasbasan ay si Jacob, mukhang sinang-ayunan na rin ng Diyos. Sapagkat sa naging buhay ni Jacob, malinaw na sumakanya ang Diyos. Nang dahil sa pagpapala na ibinigay ni Isaac sa kanya nabuhos ang biyaya at pagpapala.
Kaya mga kapatid, isipin natin kung gaano kaimportante ang pagpapala, ang pagbebendisyon, ang pagbubuhos ng biyaya. Katulad ng ating inang si Maria, na bukod na pinagpala sa babaeng lahat, alam na alam natin kung papaanong siya na napaka-ordinaryo at simpleng babae matapos na pagpalain ng Diyos ay talagang tumanggap ng nag-uumapaw ng sobrang biyaya at pagpapala. At lalo pa itong naging napakatindi dahil sa kanyang napakagandang katangian, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos, ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pagiging malinis. Kaya mga kapatid, tularan natin ang halimbawa ng ating inang si Maria. Kung nais natin na patuloy na pagpalain ng Diyos, kung nais natin na patuloy na tumanggap ng biyaya mula sa Diyos, ang halimbawa ng ating inang si Maria ang ating tularan. Maging mapagpakumbaba tayo sa salita, sa gawa. Maging masunurin tayo sa kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Maging malinis tayo sa ating pamumuhay, hindi lamang sa panlabas na anyo, sapagkat mas tinitignan at mas pinapahalagahan ng Diyos ang malinis na uri ng pamumuhay. Isang uri ng pamumuhay na malayo sa mga hindi magandang gawa. Kaya napakaganda na sa ating pamumuhay bilang mga lingkod na tayo ay patuloy na pinagpapala. Nawawala ba yung pagpapala? Naitanong na po ba natin sa ating mga sarili, yan bang biyaya, yung bang blessing, yung bang pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin, nawawala ba yun? May gusto kayang sumagot? Para magandang tanong, ang pagpapala ba na ibinibigay ng Diyos sa atin ay nawawala? O siguro mas magandang sabihin, ang mga blessings ba na ibinibigay ng Diyos sa atin ay binabawi niya? O diba? Sino nagsasabi, opo, Father, binabawi, nawawala? Ayokong magpataas ng kamay kasi wala namang matataas. Sa totoo, hindi ganon ang Diyos, di ba? Napakabuti ng Diyos. Anumang ibinigay niya sa atin sa simula't simula, iyon ay ibinibigay niya sa atin. At anuman yung ating gawin, tumalikod man tayo, lumayo man tayo, hindi niya yun babawiin. Nariyan na sa atin ang biyaya. Kaya lamang minsan pakiramdam natin, hindi tayo pinagpapala, hindi tayo binibigyan ng blessing dahil na rin sa ating sariling kapabayaan. Dahil na rin sa ating mga sariling mga desisyon na tumalikod. Pero nandyan palagi ang biyaya. Nandyan palagi ang pagpapala. Basta't sikapin natin
na sa pagtitiwala ng Diyos para patuloy tayong pagkalooban ng biyaya, tayo ay patuloy din na magbigay ng sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Amen.